Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Si Serena naman talaga palagi. Tama ba, Sal? Napatingin si Sal kay Candice. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Halika na. Kanina pa ako nakatingin sa'yo, mga 15 minuto na. Ang tagal mo nang nakatitig sa litrato niya. Itinupi niya ang 5 araw ng diaryo. May kailangan ka ba, Candice? Nakahain na ang hapunan. Susunod na ako. Tumango ito at lumabas na sa kanyang silid. Sa loob ng 2 taon nilang pagsasama, hindi sila kailanman natulog sa iisang silid. Iyon ay dahil hindi totoo ang kanilang kasal. Kapwa nila pinagkasunduan iyon. Kasabwat nila ang nagkasal sa kanila. Nasa kanya pa rin ang marriage license nila, hindi pa na ipapasa sa Registrar Office ng Makati kung saan sila ikinasal. Mabuti na lang at sila ang nag-aayos ng negosyo at siya ang nangangalaga ng mga papeles. Kailangan nila ng karagdagang effort upang masigurong walang makakasilip sa kanilang mga dokumento. Pareho na silang naging punong ehekutibo. Natuloy ang pagsasanib ng mga kumpanya. Naging tunay na mabuting kaibigan si Candice. Natatandaan pa niya ang nangyari noong panahong iyon. Nagtungo siya sa Italy upang sabihin sa kanyang lola ang plano niyang pag-urong sa kasal nila ni Candice, ngunit hindi pa man niya na ilalahad ang lahat ay tumaas na ang presyon nito. Hindi ito makahinga kaya isinugod ito sa ospital. Nagkaroon ito ng mild stroke. Nakaramdam siya ng labis na guilt, ngunit inisip niyang maunawaan din siya nito. Mahalaga man sa kanya ang pamilya ay mahalaga rin sa kanya ang personal na buhay niya, higit sa lahat ay si Serena. Siya ang itinadhana para sa kanya. Hinintay niyang maging mabuti ang kalagayan ng kanyang lola, pero sinabihan sila ng doktor na hindi nila dapat bigyan ang kanyang lola ng anumang ikatetensyon, lalo na sa kalagayan nito. Mahina na raw ang puso nito. Tumagal ito ng ilang linggo sa ospital at paulit-ulit na pinaalalahanan siya na maging mabuting asawa siya kay Candice. Sa puntong iyon ay parang ibig na niyang sumuko. Sa katunayan ay nagdalawang isip na talaga siya sa pagtatapat dito ng tungkol sa kanila ni Serena para sa kapakanan nito. Gusto niyang makapag-isip ng husto na walang mag-impluwensya sa kanya sa magiging desisyon niya, kaya bihira niyang tawagan noon si Serena. Para siyang mababaliw, hindi malaman kung ano ang kanyang gagawin. Hanggang sa magpasya siyang bumalik sa Pilipinas para kausapin si Candice. Magtatapat siya rito at hihingi na rin ang tulong nito. Siguro pwede nilang ipagpaliban muna ang kasal hanggang sa gumaling ang kanyang lola. Iyon nga ang kanyang ginawa, agad niyang pinuntahan si Candice pagkalabas niya sa paliparan. Umiiyak ito noon. Ayos ka lang ba, Candice? Ayos lang ako. May kaunti lang akong sakit ng ulo. Sigurado ka? Oo, masaya akong nandito ka na. Ikakasal na tayo sa loob ng ilang araw. Bakit parang yan ang dahilan kung bakit ka umiiyak, Candice? Kinagat nito ang ibabang labi. Hindi, kamusta na ang lola mo? Maayos na siya ngayon. Pero hindi na siya makakapunta rito. Candice, may gusto sana akong hilingin sa'yo. Alam mo bang ikakasal na sina Miguel at Serena sa susunod na buwan? Bigla siyang sumingit, parang wala sa sarili at ni hindi pinansin ang sasabihin niya. Ano? Wala. Ikaw, may sinasabi ka kanina. Ano yung sinabi mo, Candice? Sino ang nagsabi sa'yo niyan? May naramdaman siyang kaba. Hindi niya maunawaan kung bakit ang tagal bago sabihin ni Serena kay Miguel ang totoo, pero sa huli ay pilit niyang inunawa ito. Alam niyang hindi madali kahit sino sa kanila ang bigla na lang makikipaghiwalay. Pero hindi niya matanggap ang sinasabi ni Candice. Kung sino man ang nagkakalat ng balitang iyon ay natitiyak niyang nagsisinungaling. Walang anumang sinasabing ganoon sa kanya si Serena. Sa katunayan ay wala pang petsa ang kasal ng mga ito. Iyon ang dahilan kaya naisip niyang mas magiging madali rito at magiging pinakamabuti na habang maaga ay tapusin na nito ang lahat. Ang mama ni Miguel. Nakita ko siya. Kasama niya si Serena sa isang bridal shop. Sinabi niya sa akin na ikakasal na raw sila sa susunod na buwan. Hindi iyon tunay. Bakit?
Ano bang pinagsasabi mo? Sabihin mo sa akin ng eksakto kung ano talaga ang sinabi sa'yo. Ganoon nga ang ginawa nito. Parang wala sa sarili na umalis siya sa bahay nito, nagtuloy sa apartment niya. Paano nagkaganoon? Hindi siya nakatulog buong gabi, magulo ang kanyang isip. Umaga na nang igupo siya ng pagod at nang magising siya ay papadilim na. Ang sakit ng ulo niya pero nagpilit siyang bumangon. Kailangan niyang makausap si Serena, alamin dito ang katotohanan. Party nila ni Candice sa gabing iyon pero wala na siyang pakialam kahit mahuli siya o hindi siya makadalo basta makausap lang niya si Serena. Nang makarating siya sa bahay ng babae ay nabigla siya nang makita itong kahalikan si Miguel. Kung magtitigan ang dalawa ay parang eksena sa pelikula. Nanatili siya at pinanood sila. Kahit pakiramdam niya ay may tumadyak sa dibdib niya. Nakuha na niya ang sagot sa katanungan niya. Masama ang loob niya. Galit na galit siya. Hayon siya, halos hindi magkanda tuto para lang mapasaya ito habang ito ay nagpaplano ng kasal nito sa ibang lalaki, nakikipaghalikan at nakikipaglambingan. Pakiramdam niya ay tanga siya. Handa siyang talikuran ang kanyang pamilya para sa babaeng mulat sa pool ay hindi niya alam kung nagsasabi ng totoo o hindi. Naalala niya ang lahat ng ipinagtapat niya rito. Akala siguro ng tarantang iyan na tanga siya na umiibig sa kanya. Inamin niya ritong nag-iwan siya ng numero sa hotel, kahit pa nga marahil alam na nito iyon. Bakit naniwala agad siya rito nang sabihin nitong nagising itong may naglilinis na sa suite niya? Malaking kalokohan iyon. 5-star hotel yon. Mga ganoong klase ng pagkakamali ng staff, nangyayari lang sa mga 2-star hotel o lodge, pero bihira rin naman doon. Mula simula ay naglihim at nagsinungaling ito sa kanya nang hindi nito banggitin na nagkaroon na ito ng asawa. Naging malinaw siya rito na ayaw niyang makasama nito si Miguel dahil nagsiselos siya. Inassure siya nito. Pero hindi ito nakipaghiwalay, nakipaglambingan ito sa labas ng bahay para makita ng lahat ng tao. Gusto niya itong kumprontahin, tanungin kung paano nito nagawa sa kanya iyon, pero sa huli ay naisip niyang tapos na siya sa ganoong komprontasyon. Hindi ba at hindi rin siya nakatiis at inalam niya rin dito ang lahat tungkol sa nangyari sa kanila sa Hong Kong. Pinuntahan niya ito sa bahay ng mga ito noon, kumapit sa pag-asang lalabasin siya nito. At nilabas nga siya nito. Naisip niya noon na hindi siya nito kayang tiisin. Kailangan na nilang kalimutan ang pagpapanggap na wala silang halaga sa isa't isa. Nagawa silang magkapit-bisig. Mukhang hindi pala ganoon kahalaga ang bagay na iyon sa kanya, gaya ng inisip niya. Na-realize niya na para kay Serena, siya ay parang ekstra lamang. O marahil ay seryoso nitong ikinonsidera ang pagpapalit nito ng nobyo kahit maayos si Miguel. Marahil naisip nitong mahinang kalidad ang lalaki base sa pamantayan nito. Dahil hindi siya nabibigyan ni Miguel ng sapat at halatang halata iyon. Nakatira siya sa isang napakaliit na bahay, nagtatrabaho siyang parang alipin. Kung ganoon din nga naman ay bakit hindi pa ito magpalit ng nobyo? Hindi lang nito mapakawalan si Miguel dahil sa simpleng katotohanan na hindi pa niya formal na idinedeklara sa mundo na hindi na matutuloy ang kasal nila ni Candice. Kaya hindi na niya kailangan pang marinig ang paliwanag nito. Bibilugin na naman ito ang ulo niya, kagaya ng ginawa nito dati. Yung housekeeping staff ng 5-star hotel na pumapasok sa kwarto ng walang go signal. At naniwala siya sa kalokohan na iyon. Marahil iyon ang mas hindi niya matanggap na naniwala siya sa simpleng paliwanag nito. Hindi na niya kailangang ipagbili iyon ng mas maigi sa kanya. Sobrang sabik na siyang binili agad iyon. Bumalik siya kay Candice. Naisip niyang hindi nila kailangang dumaan ni Candice sa magulong proseso ng paghihiwalay sa takdang panahon. Batid niyang may pagtingin ito kay Miguel. Hindi siya ganoon kamanhid. Nakabuo siya ng plano. Candice, kaya kong magpeke ng mga dokumento, sinabi niya sa kanya. Magkasama noong gabing iyon, gumawa sila ng desisyon na magliligtas sa kanila mula sa pagkakatakwil ng kanilang mga pamilya at pati na rin mula sa isang malungkot na buhay bilang mag-asawa. Tumawag si Serena sa kanya sa araw ng kanilang kasal. Umiiyak ito. Malamang na peke iyon. Madalas na naka-off ang cellphone niya. Ayaw niya itong makausap. Ayaw niyang marinig ang tinig nito. Malamang nakasinungalingan lang ang maririnig niya mula rito. Galit pa rin siya ng husto. Ang huling beses na balak niyang tawagan siya ay nung nasa eroplano siya papuntang Manila pabalik. Sasabihin sana niya rito na pauwi na siya, pero nagkataon na sira ang telepono sa eroplano at ubos ang baterya ng cellphone niya. Buti na lang hindi niya siya natawagan.
Baka hindi niya ito nahuling kahalikan si Miguel. Baka nakagawa siya ng hakbang na nakapaglagay pa sa peligro sa kalusugan ng lola niya. Para mabawi ang pride niya ay pinabulaanan niya ang lahat ng sinabi niya rito noon. Sinabihan niya siya ng mga kasinungalingan. Karapat-dapat siya sa mga iyon dahil siya ang pinakamalaking sinungaling sa buong mundo. At pwede pa sana siyang makalusot doon. Iyon ang pinakamahirap tanggapin na muntik na siyang mapaniwala nito. Sobrang nakakasama ng loob lalo na sa puso. At sa kanya sinabi ang pinakamalaking kasinungalingan na lumabas sa kanyang mga labi. Naniniwala ka ba sa kalokohan kong kwento tungkol sa Hong Kong? Hindi iyon kailanman naging espesyal sa akin, mahal. Kailangan ko lang ng isang mainit na katawan. Kung totoong tinatamaan ng kidlat ang taong nagsisinungaling, malamang nawala na siya ngayon. Walang pagkautal, dire-diretso niyang sinabi iyon dito salamat at wala ito sa harap niya at hindi nito nakita ang mariing pagkakapikit niya. Hindi niya kailanman dapat malaman na napaka-espesyal niya sa kanya, na ang nangyari sa kanila sa Hong Kong ay sobrang espesyal din. At na palaging magpapaalala siya sa kanya ng unang araw ng tagsibol. Umalis siya para magpeke ng kasal. Hindi pa rin nagpapaalam kay Candice. Wala siyang tunay na gana na lumipat sa kanilang bahay. Mangangailangan ito ng malaking pagsisikap, lakas, at paliwanag sa kanyang pamilya. Aaminin niyang malungkot ang lahat ng araw ng buhay niya sa bahay na iyon. Maraming pagkakataon niyang ninais na puntahan si Serena, salamat at hindi pa siya nababaliw ng tuluyan upang gawin iyon. Nabalitaan niya sa ilang kakilala na dinala ito ni Miguel sa Davao bagaman hindi pinakasalan. Nagagalit siya dahil doon, patunay na baliw pa rin siya sa babae. Nang minsang magkita sila ni Miguel sa isang bar at nagkataong nakainom siya, nakagawa siya ng isang katangahan. Ano pa ba ang pakialam niya sa dalawa? Nanahimik na rin si Serena, kailanman ay hindi siya tinawagan. Nagpatuloy ang buhay hanggang sa isang araw ay mabigla siya sa isang write-up sa dyaryo. May toy store si Serena, ipinangalan nito sa anak nito. May anak na ito. Ang hirap tanggapin. Hindi siya nakatiis. Pinuntahan niya ito sa toy store nito. Halos ikamatay niya nang ma-realize niya kung gaano nakalayo ang pagitan nila. Nakakabobo ang isipin na may natira pa silang damdamin o kahit kaunting chemistry pa. Ngunit galit lang ang nakita niya sa mga mata nito. Alam ng Panginoon na ang tingin ng matinding galit sa kanyang mga mata ay mananatili sa kanyang isipan magpakailanman. Sa tingin niya, karapat-dapat niya iyon matapos ang mga sinabi niya sa kanya. Pero tao lang siya at nasaktan siya sa mga ginawa nito. Nang mga sandaling iyon, handa siyang isuko ang kung anuman ang mayroon siya para lang magbalik silang dalawa sa dati sa lugar na walang nakakakilala sa kanilang dalawa at maayos ang samahan nila sa Hong Kong. Pero alam niyang huli na ang lahat para doon. Higit iyong masakit kaysa ano paman. Bumaba na siya at pumwesto sa hapagkainan. Araw-araw, tuwing alas 7 ng gabi habang naghahapunan, nasa magkabilang panig ng mahabang mesa sila ni Candice, lulong sa kanya-kanyang isipin. Si Serena na talaga simula pa noon. Naalala niyang sabi nito kanina. Hindi ito pala tanong. Hindi rin siya pala tanong dito. Naniniwala siyang sa kabila ng klase ng pagsasama nila ay natulungan nila ang isa't isa sa nakalipas na ilang taon. Marami siyang naituro dito pagdating sa paghawak ng isang malaking korporasyon. Tinulungan naman siya nitong umiti paminsan-minsan. Kinabukasan, nagising siya na ang hitsura ay parang hindi natulog. Mukha siyang balisa. Hindi na bago sa kanya iyon. Nagtungo siya sa opisina. Walang kasiglahan na ang kanyang buhay. Nang makarating sa opisina, nahiling niyang sana ay mayroon siyang maging problema, sa gayon ay maiba naman ang araw-araw niyang trabaho, maibaling niya ang kanyang atensyon sa iba. Bandang alas 5 ng hapon, natagpuan niya ang sariling binabaybay ang EDSA, patungo sa mall kung saan naroon ang toy store ni Serena. Hindi niya alam na umupa ito ng stall doon, bagaman totoo ang sinabi niya na nag-merge ang itinayo niyang kumpanya sa mall na iyon. Hindi pa dumarating sa kanya ang quarterly report, kaya hindi niya alam ang latest na nangyayari doon. Anong ginagawa mo rito, Sal? Umuwi ka na. Hayaan mo na siya. Ayaw na niyang makita ka. Maghanap ka ng buhay. Magkaroon ka ng libangan. Huwag mo na siyang istorbohin ulit. Nagpa siyang bumaba. Nagtungo na lang siya sa opisina roon, nagkunwaring nag-iinspeksyon. Naiinis siya sa sarili dahil sa ginagawa niya. Maya-maya ay nag-alok ang supervisor na bigyan siya ng tour para mas ma-inspeksyon niyang mabuti ang lugar.
Tumango na lang siya. Sa food court ang pasukan ng restricted area kung saan siya nagmula. Maraming tao sa mall. Nasa gitna ng food court ang isang bounce house. Napatigil siya sa paglalakad ng may isang batang babae na biglang tumakbo sa gawin niya at sumalpok sa kanyang hita. Nakataas ang mga kamay nitong may hawak na ice cream cone. Napunta sa damit niya iyon. Oops, sambit ng bata. Tumingala ito sa kanya. Zoe, nakangiting sabi nito yon ang pinakamagandang ngiti na nakita niya kailanman. Wala siyang nadamang inis para dito kahit patumagos na sa pantalon niya ang malagkit na ice cream. Naku, ikaw talagang bata ka. Anang isang babae. Yaya. Tili ng bata, hagikik ng hagikik. Mukhang may kapilyahan ito. Zoe. Ulit nito sa kanya, saka tumalikod na. Binuhat ito ng babaeng tinawag nitong yaya, saka lumapit sa kanya ang babaeng tila makukuba na sa bigat ng bata. Pasensya na po, sir. Medyo may kakulitan lang po talaga itong batang ito, eh. Walang problema. Anong pangalan mo, little girl? O, anong pangalan mo daw, wika ng yaya nito. Abala sa pagdila sa ice cream nito ang bata. My name is Jessica. Jessica Moutin. Jessica sabi niya. Aba, naintindihan ninyo, sir. Sa totoo lang, kahit ako, hirap intindihin ang sinasabi nito, eh. Ang mommy lang niya at si Sir Migs ang nakakaintindi rito, eh. Istoy, yaya, istoy. Bigla siyang natigilan. Istoy. Baka puno na ang diaper. Pasensya na po uli, sir. Tumalikod na ang babae, nagtuloy sa restroom. Karga ang bata. Nagpasya siyang maghintay. Pinauna na niya ang nagtutur sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto ay lumabas na roon ang magyaya. Nilapitan niya ang mga ito. Siya ba si Istoy? Sa Istoy Speaks. Ay opo. Ito nga. Itong kulit bulilit na ito. Nasaan ang mommy mo, Istoy? Grabe, ang hilig niya sa maliit na bata. Wala itong nakuha na kahit ano mula kay Miguel. Hindi rin hawig ang mukha nito kay Serena. Nasa tindahan ang mommy. Ibinaba na ito ng yaya nito sa sahig. Nasa tindahan? At ang tatay mo ah? Siguro dapat bisitahin niya ulit si Serena. Iyon ay kung wala roon si Miguel. Istoy, Istoy. Sabi nito at yumakap sa kanya. Istoy, muling sabi nito, saka tumakbo patungo sa bounce house. Wala po siyang daddy, mahinang sabi ng yaya nito, parang nahihiya, saka tumalikod na upang puntahan ang alaga. Bigla siyang nagtaka. Hindi niya maiwasang sumunod pa rin sa yaya ng bata. Nakatayo ito sa labas ng bounce house, nakatingin sa alagang talon ng talon sa loob habang sumisigaw ng istoy. Si Miguel. Hindi ba niya daddy si Miguel? Tanong niya. Unti-unti na siyang nakakaramdam ng kaba. Kilala ninyo sila, sir? Medyo, Papa Migs lang po ang tawag ni Istoy kay Sir Migs, pero hindi po niya iyon tatay. Hindi ko rin po alam kung sino ang daddy ni Istoy eh. Nako, wag na sana ninyong mabanggit kay ma'am. Halos hindi na niya naunawaan ang sinabi nito. Nanatili siyang nakatingin sa bata. Tila binabayo ang dibdib niya. May naiisip siyang posibilidad. Sobrang lupit para maging totoo. Pero kailangan pa rin niyang malaman. Istoy, punta tayo sa mommy mo, ha? Okay, kinarga niya ito patungo kay Serena. Sa susunod na kabanata, malalaman na ni Sal ang buong katotohanan tungkol kay Istoy at kung siya nga ba ang tunay na ama nito. Maghaharap muli sina Sal at Serena at kasabay ng pagkikita ay ang pagbubunyag ng matagal ng lihim. Kaya abangan natin,